Na nakakarating ang gawain at ang panalangin at suporta ng ating pong church pagdating sa pagmimisyon ay kasama po tayong aani, no? Sabi nga ng salita ng Panginoon, bagamat kung sino man yung nagdilig at siyang nag-alaga ay pareho lang ang kanilang gantimpala. Amen? No? So, of course, no, yung mensahe ng awitin, for the cause of Christ. So lahat ito ginagawa natin for the cause of Christ. Now, if not for Christ, then let us disband. No? Let's do other things. I think there are other things to do to exert our effort, our finances, our time, our talent, if not for the cause of Christ. But today, andito po tayo kasama ang ating mga outreaches. Ilang outreaches natin ngayon ang nangangaral ng salita ng Panginoon. Diba? And we are thankful that our church has been praying and supporting dito po sa ating mga gawaing ito. So this morning, one thing that I am excited about this topic is, I realized that this man, okay, na nakarating o nakakilala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas is the first Gentile convert. Okay? You know, in the Bible, ang kategory ng race ay dalawa lang. No? If you are not a Jew, you are a Gentile. Okay? So, bagamat may mga Pilipino, Japanese, Korean, if you are not a Jew in the race of Israel, you are a Gentile, considered as a Gentile. So, tayo ay mga hintil or Gentile. Now, on this passage, particular sa Acts chapter 10, was the first Gentile convert. Okay? Sa Acts chapter 9, nandun yung story kung paano na-convert si Saul. But Saul is a partly Gentile and partly Jew. Okay? But in chapter 10, pag-usapan po natin si Cornelius. Okay? At ito po yung kauna-unahang hintil na na-convert into believers. Okay? So, three things yung pag-uusapan natin sa Acts chapter 10. Let's talk about the conversion of Cornelius. We will also talk about the conversion of Peter. Okay? Pastor, ilang taon na si Peter na kasama ng Panginoon na nandito pala siya na-convert, no? It's not about salvation, na conversion. Okay? It's a belief. Now, third is the conversion of more Gentiles. In this particular chapter, Acts chapter 10. So, sinusulat ito ni Luke, ang Acts chapter 10. He is looking into the details ng mga pangyayari. No? After na si Paul ay na-convert, then he started his ministry, and Peter and other disciples continue sa kanilang ministry. So, binasa po natin kanina, from verse 1 to verse 8. But we will be reading through the whole chapter, okay? Para makita natin yung beauty. Ano ba yung pangyayaring ito? Now, si Cornelius ay isa pong centurion. Okay? So, kapag ka sinabing centurion, meaning mayroon kang at least 100 na tao under you. No? From the word century. Okay? 100 years. No? So, he is from an Italian band, meaning under siya ng Rome, pero he is an Italian. And nung panahong iyon, ang buong sangkatauhan o sangkalupaan ay under po sa Roman Empire. Okay? So, Cornelius is one of the officers. Okay? And he held a position that is very important position. Okay? Bakit mahalaga ang posisyon niya? Kasi ang mga centurion, sila po yung mga, kumbaga, kombatan. Okay? Sila yung nasa front line. Okay? Parang yung mga special forces natin, yung mga Marines. Okay? Sila yung nasa front line. Meaning, sila yung pinakahalos discipline na unit ng Roman army. Okay? At hindi lang, they hold a very important position, but actually, pag inaral natin sa Bible, mayroon pang isang centurion. Okay? Yung Roman centurion na lumapit kay Jesus naman para pagalingin yung kanyang, di ba? Yung kanyang sundalo na may sakit.
na sabi niya, Panginoon, hindi ako worthy na pumunta ka sa akin. No? Sabihin mo lang at gagaling ang aking tauhan. No? At sabi ni Jesus Christ, He commended that faith. Sabi niya, I have never seen such a faith in Israel. So, sa history ng mga centurion, mga kapatid, bagamat sila hindi Jew, pero makita natin, right, sa New Testament, yung faith ng mga centurion. Okay? Why is that so? Because, I think, sa nature ng work nila, they are always in a fighting mode. Okay? Pag mayroong kailangan na puntahan, respondihan, sila yung agad-agad, no? Tatawagin kasi sila yung pinaka-smallest unit, okay? Ng Roman army or Roman soldiers. No? So, meaning, kung ikaw lagi yung tinatawag para mag-responde, that means you always have to pray. Di ba? And hindi lang yung malakas sila sa panalangin, pero yung kanilang debosyon sa Panginoon at pagtulong sa kapwa. Bakit ganun sila matulungin? Well, bilang isang leader, para makuha mo yung simpatya ng komunidad, para makuha mo yung suporta ng komunidad, you have to show some good deeds. Okay? So, because they are always in what? In a fighting mode. Okay? So, kung titingnan po natin, ito pong karakter okay, ng mga centurion sa Bible. No? They always do things to help actually yung Israel. Nandun yung nagpapatayo sila ng mga sinagoga. Nandun yung tumutulong sila sa mga aba. Okay? Hindi yung aba, aba. Hindi yung mga mas nangangailangan. Nandun yung kanilang, they are full of good deeds and good intention or rather, punong-puno sila ng pagtulong sa mga komunidad. So, that is how centurion is being viewed okay, sa Bible. Katulad din itong si Cornelius sa Acts chapter 10. So, tingnan po natin. First is in chapter 1, verse 1 and 2, God speak to Cornelius through an angel. Hindi sa Jew, meaning, hindi niya lubos na kilala ang Panginoon na sinasamba ni Moses, ang Diyos na sinasamba ni Abraham. Okay? But something is very interesting dito kay Cornelius. Bagamat siya ay Italian, nagkakaroon siya ng effort para mag-worship sa Panginoon. Okay? Tingnan po natin, At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort or Italian band. Okay? Then, a devout man who feared God with all his household. Napaka-deboto niya. At hindi lang siya ang deboto ng Panginoon o pagsamba sa Diyos o may takot sa Panginoon, but even his family member. Amazing, I think, nakikita din natin yan sa paligid natin or tayo, naging ganyan din natin. No? Deboto tayo sa Panginoon sa pagsunod sa mga batas, okay? Sa pagsunod sa mga tradisyon, no? Just like Cornelius. Okay? And he gave alms. Okay? Hindi yung sa kanin, Okay. Ibig sabihin, lagi siyang nagbibigay ng limos ng tulong generously to the people and prayed continually to God. Okay? Napaka-prayerful, napaka-devoto, napaka-matulungin. Ano pa? Di ba? So I think we have seen of such people around us na maaaring sabihin natin, hindi nga siya Kristiyano, hindi nga siya believer, hindi nga siya born again, but I think may mga taong ganyan sa paligid natin, like Cornelius. Amen? And now, sabi niya, in verse 3, okay, he saw in a vision evidently about the 9th hour, meaning 9th hour is, anong oras yan? 3:00 ng hapon. Okay? Kasi ang first hour is 6 o'clock in the morning. Okay? So 9th hour is 3 o'clock in the afternoon. Well, ang mga Jew, okay, or yung customs nila, is to pray at 3 o'clock. Kaya dito nanggaling yung 3 o'clock habit niya. Meron pa ba ngayon? Wala na, di ba? No? So,
Ilan lang tayo nakaabot nun? So, on the ninth hour of the day, an angel of God coming down into him and saying unto him, Cornelius. Oh. Kung siguro makita mo si Cornelius, yung angel, ikaw si Cornelius, takbong karipas na tayo nito. But you know, in the Old and New Testament, ang dami pong instances na ang Panginoon, kung hindi siya ang nagpapahayag, He sent angel para kausapin ang taong gusto niyang kausapin. So dito, in this instance, yung angel of the Lord ang kumausap kay Cornelius. Anong sabi niya? Sa may verse 4. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? Naalala niyo yung sa Acts chapter 9, yung encounter ni Paul sa ating Panginoon? Okay? Nung siya ay nahulog at siya ay nabulag, ang kanyang tanong, ganun din, no? What is it, Lord? So, dapat pag may nangyayari sa buhay natin, ang tanong natin, ano po yun, Panginoon? Hindi yung sisi tayo ng sisi sa mga tao sa paligid. Amen? Pag may nangyari, dapat tanongin, Lord, ano po yun? Yeah? Kasi maaaring kinakatok ng Panginoon yung puso mo, isip mo. Amen? Now, so, what is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Okay? Tandaan po natin, sabi ng angel, anumang ginagawa mong kabutihan, pagtulong sa kapwa, okay, paglingap sa mga nangangailangan, ang iyong mga panalangin ay nakarating sa alaala ng ating Panginoon or sa atensyon ng ating Panginoon. Okay? Wow. Kaya, yung mga taong may mabubuting puso, mga kapatid, no? Bagamat sabihin natin, hindi pa nila nakilala o tinanggap ang Panginoon na kanilang Diyos na kapagligtas, God Himself will make a way so those person will come to the knowledge of the saving power of Jesus Christ. Ito yung case ni Cornelius. He's not a Jew, but he recognized God. So God Himself sent His angels to give that message to Cornelius. And now, sabi ng angel, send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. Ipasundo mo doon, okay? Si Peter, nasa Joppa. Joppa is about 40 to 50 miles. That means, siguro mga 60 kilometers away from Caesarea. So, specific, ang angel, nung sinabi niya, hanapin mo si Simon nandun sa Joppa. Ang Panginoon, pag nagtawag at nagbigay ng instruction, specific yan. Kailangan lang natin i-confirm. Kailangan natin, kailangan natin mag-yield sa Panginoon. Now, there are things that I want you to learn and to take note, no? Kung sino si Cornelius. No? Now, sabi ng angel kay Cornelius, he is now lodging with one Simon. Parang dito, nakakalito, no? Hanapin mo si Peter, si Simon Peter, at siya nakatira ngayon kay Simon. Simon the Tanner. Okay? So, dalawang Simon. Okay? Yung may-ari ng bahay, Simon the Tanner, whose house is by the sea. Mas specific yung instruction. Okay? Hanapin mo si Simon Peter, nakatira sa bahay ni Simon the Tanner, at nasa tabing dagat. Yeah? Kung ikaw kaya nakarinig ng ganong boses, o di kaya ay may narinig kang boses, kaya lang tulog ka. Ito, gising, Kasi nananalangin at mananalangin siya. Si Simon the Tanner, ang kanyang trabaho ay, siya ng balat. Yung mga, kaya tanner, Yung alam niyo yung mga nagpapatan, ano yung pinapatan nyo? Di ba, yung balat? Punta ka sa beach, tapos papatan. Meaning, si Simon the Tanner, yung kanyang business, yung balat, ginagawang damit, ginagawang kung anumang bagay na pwedeng gamitin. And so, there are times na not only na kukunin niya yung balat ng mga kakakatay lang ng mga hayop, but there are times na maging doon sa mga patay na hayop na, kinukuha niya yung
mga balat. Now, para sa mga Jew, okay, itong trabaho ay forbidden. Okay? Sa tradisyon nila. Okay. So, if Peter is observant of the law, okay, hindi siya dapat nakikituloy dito kay Simon the Tanner. Okay? Now, later you will understand why. When the angel who spoke to him had departed, he called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him. And having related everything to them, he sent them to Joppa. Okay? So, pansinin niya, you know one thing I like about Cornelius? He did not delay any further. Right away. Nung narinig niya yung instruction sa Panginoon, right away. Hindi man lang sa nag-reason sa kanyang sarili o di kaya sa mga tao sa paligid niya. But right away, when he heard the message from the angels, hindi siya nagdalawang isip. Mga kapatid, sana ganun tayo. Di ba? Pag alam natin pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag na tayong magdalawang isip. Amen? If you have that calling, if the instruction is clear, huwag na yung pag-pray ko muna, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 3 taon na wala ka pang response. Why? Yun yung sabi ko, sometimes prayer becomes our excuse because we are not willing to do it. So, Cornelius, a Gentile, okay, is a leader. Mind you, Panginoon, okay, angel, I am a leader. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? I am in a position. I am in a power. I mean, kung ito ay mayabang, sasabihin niya, sino ka para diktahan ako? Sino ba yan si Simon Peter para sabihan ako? Di ba? Pwede siyang magyabang. Okay? Because of his position. But thank God, Cornelius is a prayerful man. He is a devout man. He always pray at 3 o'clock. Wow. He is a family man, meaning, di ba? Kanina nabasa natin na ang kanyang, hindi lang siyang deboto sa Panginoon, pati ang kanyang pamilya. Okay? So, sa kanyang paglilingkod sa bayan, lagi niya kasama yung pamilya niya, at hindi lang siya ang sarili nagpipray, isinasama niya yung kanyang pamilya. He is a generous man. Okay? Yun nga, sabi ko kanina, no? You can find centurion in the Bible as a generous person. Most of them. Okay? Yung isang centurion ay nagpatayo ng sinagoga. Tinulungan yung mga elders ng Jerusalem, ng Israel. Wow. So they have that kind of attitude. Huh? It's a good, a good reputation. And an obedient man. Okay? Hindi siya nag-resist. Hindi siya nag-reason, he just follow. Ano yung sinabi ng angel sa kanya? He just follow. Okay. And so he sent 2 of his servant at isa sa masunurin at pinaka-snappy niya na sundalo. No? And, bago pa dumating, no? The next day, bago dumating yung 2 servant, at yung sundalo ni Cornelius, si Peter, ganun din. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Sa verse 9. Okay? Ito po ay continuation ng story. Ano? So, bago pa dumating yung inutusan ni Cornelius, kinausap din ng Panginoon si Peter. Now, this is amazing. No? Alam niyo, kapag ka mayroong ipapagawa ang Panginoon sa'yo, mayroon din siyang ihahanda na tutulong sa'yo. Hello. Ama. Hello. Amen? Pag mayroong task ang Panginoon para sa iyo, don't you worry. Kung kinausap kanya na gumanap para sa kanya, mayroon din siyang kakausapin at maaring kinausap niya para punan ang pangangailangan sa kung anong misyon ang itinawag niya sa iyo. Amen? Okay? Now, God speak to Peter in a vision. Peter on the housetop. Okay? Ano ang kanyang purpose? So the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. So anong oras ito? Anong oras?
alas 12 ng tanghali. Okay? So 6, di ba? Again, tandaan nyo, yung first hour ay 6 o'clock in the morning. Okay? So ang 9th hour ay 3 o'clock in the afternoon. So ang 6th hour ay alas 12 ng tanghali. Wow! Tanghaling tapat, kainitan. Masusunog yung balat mo. Aakyat ka doon sa housetop. Alam niyo ba, ang bahay sa Israel, yung rooftop nila, walang bubong. So anong gagawin ni Peter? Mananalangin. No? Kahapon, ang kinausap ng angel, si Cornelius, anong ginagawa? Nananalangin. Alam niyo mga kapatid, gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, manalangin ka. Amen? Hindi yung i-post mo sa FB. Sinong sasagot doon? Di ba? Mayroon kang kailangan, mayroon kang nais na tugunin ng Panginoon, ipanalangin mo kasi ang Panginoon nangungusap at kinakausap ang tao sa pamamagitan ng panalangin. You see? Ma-encounter mo ang nais mong katugunan kapag ka ikaw ay nananalangin. Doon mo ma-encounter ang Panginoon, hindi doon sa social media. Wala namang account doon ng angel eh. Amen? Kaya huwag kang post na problema mo sa buhay, pakiusap. Amen? Mga kapatid, walang makakatulong sa iyo dyan sa social media. Baka tinitingnan lang nila, tapos babarahin ka na naman. I-post ka ng post ng ganito. See? So you have to bring it to the Lord in prayer. You see, that's the attitude of the early Christian. And that should be your and my attitude. Okay? Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry. Alas 12 na, hindi pa nananghalian. Yeah? And wanted something to eat. Okay? Normal, tao, kakain kung nagugutom. Iba nga, hindi pa gutom, kumakain na eh. Di ba? Ito, gutom. But while they were preparing it, he fell into a trance. Okay? Nagkaroon siya ng vision. At ano po ang nangyari? Tingnan po natin sa verse 11. And so the heavens opened, meaning nandun siya parang half awake, half asleep. Okay? Andun yung ano niya, no? Yung parang yung kanyang estado. Dahil nga din sa gutom siguro, parang nawawala na siya, lupay-pay na siya. Okay? And so, in that condition, he saw the heavens open and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." So in that situation, half sleep, half awake, okay? Nakaranas ba kayo niyan na parang yung alam mo sa sobrang gutom, mawala ka ng malay? Yung iba nga, kahit busog, nawala ng malay. Pero di ba, alam mo yung lupay-pay ka na, wala kasi, parang, alam mo, akala mo kumakain ka, yun pala ay gutom ka pa rin, no? Dahil nawala ka ng malay sa sobrang gutom. No? So, yung scenario is like, Peter is like half asleep, half awake, half conscious. And then nakita niya yung iba't ibang uri ng hayop at ibang uri ng mga reptiles. No? Lahat ng ito halos ay bawal sa sa kanilang diet. And sabi ng Panginoon sa kanya, and a voice, "Rise, Peter, kill and eat." Parang nandun sa isang sisidlan na nakita, okay, wow, di ba? Minsan parang yung alam mo yung gutom na gutom ka, tapos itinulog mo lang yung gutom mo, tapos sa panaginip mo, andun yung chicken joy, andun yung mga hamon, no? Inakain mo, Tapos nung pagkagat mo, paanong katabi mo, Anyway, so, verse 14, tinan niyo po. But Peter said, "By no means, Lord." Why? Kasi alam niya, hindi yan pasok sa dietary guidelines ng mga Jew. Hindi ako dapat kakain yan. Yung mga reptiles, hindi pwede yan. Yung mga four-footed beasts, hindi pwede yan. So, alam niya na bawal.
Kaya sabi niya, Lord, hindi ako kakain. For I have never eaten anything that is common or unclean. So yung mga four-footed, yung may mga hoof, hindi nila kinakain yan. Bawal sa batas ni Moses. Ibinigay yan sa mga Jew. So, sabi niya, those are unclean. And the voice came to him again second time, what God has made clean, do not call common or unclean. But then, this happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. So, meaning hindi siya nakakain. Doon sa vision na yon ni Peter, hindi man lang siya kumuha at kumain. Bakit? Kasi sabi niya, those things are unclean. Now, church, hear me carefully. This is not about the kind of food. Ang mensahe dito ng Panginoon kay Peter is that something will be happening today that you must need to learn the lesson that whatever God cleans is not unclean. At ito ay hindi tumutukoy lamang sa pagkain, but that along the way, mayroong 3 unclean na tao na dadating sa iyo. Sapagkat mayroong isang unclean na tao na si Cornelius na nangangailangan ng kaligtasan. Are you with me? So this is not just about the food. This is about reality. This is about Cornelius, a Gentile, that is considered by the Jew unclean. Alam niyo po ba mga kapatid, nung panahong Old and New Testament, ang tingin ng mga Jew sa mga Gentile ay gatong sa impyerno. Literal, word for word. Kasi they think that they are the only person, they are the only people chosen by God na pwedeng umakyat sa langit, and all other race and all other nationalities ay gatong sa impyerno. So you must understand where Peter is coming from. So Panginoon, hindi ako kakain yan. Hindi ako mag-touch niyan. Hindi ko papakailaman yan kahit ako'y gutom na, kahit ako'y mamamatay sa gutom, I will never touch that unclean thing. Thirdly, let's talk about the servants and the soldier that arrive in the city, at Joppa. Now, while Peter was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, stood at the gate. So, habang, alam mo yun, nagbubulay-bulay pa si Peter, anong ibig sabihin ng vision na yun? Gutom ako, gusto kong kumain, pero ang binigay sa akin ng Lord na pagkain ay unclean. Bawal sa aming recipe. Okay? Bawal sa aming dietary guidelines. Ano kayang ibig sabihin nun? So habang siya ay nag-iisip para ma-interpret niya, maintindihan kung ano yung meaning ng vision na yon, behold, dumating na yung 3 na inutusan ni Cornelius kahapon na siya ay sunduin sa bahay ni Simon the tanner. Alright? In verse 18. And he called out to us whether Simon, who was called Peter, was lodging there. Okay? So nag-inquire sila. And while Peter was pondering the vision, nandun pa rin, no? Pinag-isipan pa ni Peter, anong ibig sabihin? Hindi pwedeng, basta na lang ako nakakita ng vision na walang ibig sabihin. Alam niyo mga kapatid, ito yun, ha? Pag binigyan ka ng Lord ng task na gusto niyang gawin mo, at hindi mo ginawa, hear me, hindi ka magkakaroon ng katahimikan hanggat hindi mo yan ginawa. Again, uulitin ko, ha? Pag binigyan ka ng Lord ng task, whether to help your family, whether to help somebody, whether to start a ministry, whether to do something, pag hindi mo yan ginampanan, ang pagtawag ng Lord sa iyo, you will never have the peace of mind. I heard it from General Mao as well.
Totoo po yan na experience ko sa buhay. No? And I heard it from General. Sabi na, alam nyo, hindi ko maintindihan. Kahit saan ako, kahit meron akong ginagawa, pagdating na sa gawain ng Panginoon na mayroong opportunity na mag-share, mag-open ng swim, mag-start ng leadership training, andun yung excitement ko. Hindi ko maintindihan. Sabi, andun yung excitement ko. And true enough. Kahit noong nasa office pa siya ng Congress, nasa office siya ng OTS, pag sinabi ko, sir, may opportunity. Yes, Pastor, I'll be there. I'll make a way. I'll be there. Dahil nakikita ni General Mao yung fulfillment kapag ka sinunod niya yung Panginoon. Church, if God has called you to do something at gusto mo magkaroon ng peace of mind, jump without thinking. Amen? Jump without thinking. Why? Pag assured ka na ang tumawag sa iyo ang Panginoon, hindi ka niya bibiguin. Amen? Yeah? No. Kaya si Peter, after nung vision na yun, nung bumalik yung malay niya, he is still thinking about it. But, the Spirit intervened. Okay? The Spirit said to him, behold, 3 men are looking for you. So maaring at this point of time, iniisip pa ni Peter, ano Lord ang interpretation? Please give me wisdom to interpret. But while he is thinking about the interpretation, here comes the interpretation. Dumating na yung 3 tao. Ilang beses in-offer sa kanya? 3 beses. Ilang tao dumating? 3 din. Is it a coincidence? I don't think so. Rise and go down and accompany them without hesitation. For I have sent them. Huwag kang matakot. Bagamat yan ay mga hintil, bagamat ang isa dyan ay sundalo, wala kang kaso, huwag kang matakot. I have sent them so that you can minister to them. Alam niyo mga bandin, the first day na ako po ay nag-start ng ating police ministry, I don't know kung alam ng lahat, but most of you, I think, nandito ako, I think, nag-garden ako dyan, and then may pumasok na patrol, 2 patrol sa gate, tapos nakailaw yung, alam niyo, blinker na, may kaso yata ako nito. Kasi pumasok dyan, and then hinahanap sabi, sir, good morning. Sino po si Pastor Leo? Kilala niyo po ba? Nag-isip muna ako bago sagutin, tinitingnan ko kung may posas eh. Sabi ko, opo, ako po si Pastor Leo. Ano po yun? Ay, Pastor, good morning po. Alam niyo po ba ang aming commander? Naghahanap ng pastor para mag-devotion doon sa amin every Sunday, Monday. Sabi ko, ano oras? 6:30 in the morning. Ha? Tulog pa yata ako. 2014, mga kapatid. 2014, the Lord told this colonel to send his men para maghanap ng pastor. Dumaan sila ng Trangka, dumaan sila ng Masaya, dumating sila ng Puypoy. Sa hindi malamang dahilan, ako lang ang natagpuan nila. Alam niyo, bago yan, ilang beses ako nagbigay ng letter sa bayan natin, sa ating chief of police, para mag-start ng devotion, ng Bible study. Reject, reject, reject. So that desire is there. And God knows that I have the desire. And so I believe God sent this commander dyan sa Bitin so he will look for pastor to start the ministry. Tingnan niyo mga manin, gaano nakalawak ang nare-reach out natin dahil sa isang tao na mayroong passion. Hindi kailangan marami. Pag ikaw ay tinawag ng Lord, you will never have that peace of mind until you say, yes, Lord. Yun din ang sabi niya sa akin, Pastor, alam mo, ilang buwan na ako ditong commander. Every Monday sa flag raising, hindi ako matahimik. Bakit walang devotion? Bakit walang pastor? Kasi nga sa inalisan niyang duty bilang chief of police sa isang city dito sa Laguna, every Sunday, isang squad yung mga police na sinasama niya sa church. Sabi niya, Pastor, hindi ko tinitingnan ko anong uri ng church. Basta gusto ko yung tao ko every Sunday, mag-church sila. Sino yon?
centurion. Nakita niyo? Centurion. Itong si Cornelius, army, police, centurion. Yung naghanap sa akin para mag-start ng Bible study sa police, centurion. Amazing. So God is in the business of using centurion. Those people in position, those people as law enforcer or law enforcement group of people. So, while Peter was thinking about it, and Peter went down to the men and said, I am the one you are looking for. What is the reason for your coming? What is the reason for your coming? So kung titinan po natin, no, maging si Peter, no, ay napuzzle. Ba't nyo kung hinahanap? Sino-sino kayo? Anong kailangan nyo? Yeah? So, yet, he was willing because he is already instructed by the Lord. Now, in verse 22, tinan po natin. And they said, Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man. No, tinan niyo, maging yung tao nitong centurion ni Cornelius ay nakikita nila gaano katuwid ang kanilang leader. God-fearing. Okay? And you know, while I'm pondering and trying to internalize itong lesson, last week, ang lesson ko is also about the centurion. Yung para sa mga police, kasi weekly, meron silang, nagsisend ako ng video sa kanila. Okay? It's also about centurion. Sabi ko, Lord, this is the second time that you reminded me about the centurion. The officers, the men in uniform, okay? Na kapag sila ay unang magiging God-fearing, ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga subordinate, can also be God-fearing and upright people. Yan ang nakita ng kanyang mga tauhan. No? Yung servant niya. No? So, kung titinan po natin ang testimony ni Cornelius, hindi lang sa bibig. Okay? Nakikita ng kanyang tao, dama ng kanyang sundalo. Okay? Who is well spoken of by the whole Jewish nation. Tingnan nyo, ha? Itong si Cornelius, sabi nila, ito ay talagang magaganda ang sinasabi ng mga elders ng Jew. Was directed by the holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say. Kahapon lang, kausap ni Cornelius ang angel. Kinabukasan, inutusan niya yung kanyang sundalo at kanyang servant. At ang mensahe, Peter, you must come. Ang aming boss, kinausap ng angel kahapon, at ang sabi ng angel, mayroon dapat mapakinggan si Cornelius na manggagaling sa iyo. Ano kaya yon? Bakit hindi na lang sinabi ng angel kay Cornelius? Kaya nga mga kapatid, kung titingnan nyo, church, soul winning ay ministry na ibinigay sa iyo at sa akin ng Panginoon na hindi niya binigay sa mga angel. Think about it. Ang angel pwede na mag-preach kay Cornelius about the death, the burial, and resurrection of Jesus. Pero kinailangang utusan ni Cornelius ang kanyang mga tauhan, sabihin nyo, hanapin nyo si Simon Peter para dumating sa tahanan ni Cornelius at mangaral. Kaya kung ikaw na-invite na mangaral, ikaw na-invite na mag-share ng gospel, huwag nang magpatumpik-tumpik. Amen? It's a privilege. So, he invited them to be his guest. And the next day, he arose and went away with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him. Now, this is something na sabi ko nga nakaka-encourage, no?
Yung mga kapatiran na nandun sa Joppa, sumama din kay Peter. Church, kapag ka niyayaya ka sa gawain, huwag na magdalawang isip. Amen? Dati nga, kahit hindi ka niyayaya sa pistahan, nakikipasok ka na lang sa ibang tahanan. Di ba? Ngayon, gawain ng Panginoon, kailangan mo pang pilitin. Ha? Kahit hindi nga in-invite sa birthday, nakiki-birthday ka. Hindi ka nga in-invite sa kasalan, nakikikain ka naman doon. Pag in-invite ka sa gala, ang bilis mo. Minsan sumasama pa loob mo, bakit ako hindi in-invite? Iba ka sa gawain, in-invite ka ng in-invite, masama ang loob. Tingnan nyo to. Ang in-invite si Peter. Ang hinanap si Peter. Pero alam nyo, ang kagandahan, yung mga believers na kasama ni Peter, sumama din sa Peter. Amen? Pag may gawain, dapat ganun tayo ka-excited. Sasama tayo sa mga gawain. Amen? Hindi yung minsan nakakalungkot ganito pa. Okay? Tutuhanan ha. Naka-record to ha. Tutuhanan to ha. Pag gala, pag outing, willing kang magbayad ng 500, 1,000, 1,500. Pagka sa gawain, lagi kang nagtatanong, Pastor, may sasakyan? Nung nag-outing, nag-rent ka naman Come on. You see, church, you still have in a wrong position. Pagka sa gawain, takot kang gumastos. Nagbibilang, tinutuos mo. Pero kapag ka sinabing, ay magbe-beach tayo, kailan? Di ba, minsan dinadaanan natin sa tawa, but hear me, church, not until you realize and you understand that ministry is an investment, you will never get your return. No. Why? Kasi pagka sa makamundong gawain, hala ka ng invest. Pero pagka sa gawain ng Panginoon, takot kang mag-invest. Hello? Alam niyo po ba kung anong sinakyan nila nung pumunta sila sa Caesarea? Hammer. 4x4. Lakad. Visitation. May service po ba, Pastor? Paggamit niyo sa sasakyan mo, amen? Kaya ka nga binigyan ng sasakyan. Binigyan ka ng 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels. O anong purpose niyan? Ipagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? You know, one thing I enjoy and I am proud, minsan nasishare ko sa ibang mga pastors, sa church, I'm very thankful since day one ng church. Pag mayroon akong kailangan sa gawain, pag kailangan ng sasakyan, hindi humihindi yung mga member pag hinihiram ko yung sasakyan. Amen? Di ba, Brother June? Di ba, Deacon Haim? Di ba, Brother Ian? Bukas, gagamitin natin sa sasakyan mo. I thank God. Dahil nakita ko, bitin natin, di ba? Ang laki ng sakripisyo ng mga taga-buot. Para ipagamit yung mga sasakyan nyo. Nawalan ba kayo? Hindi. Hindi kayo mawawalan. Pag nag-invest kayo sa gawain, hindi kayo mawawalan. Amen? Okay? Kaya, if noon narinig ko sabi ng karir, Pastor, bus yata kailangan natin. Sige, bakit hindi? Para may motivation kayo nagtatrabaho, gising ng 5 o'clock, uwi ng 10 o'clock ng gabi. Bakit? Gusto nyo bumili ng bus? Go ahead. Amen? Hanap lang kayo garahe nyo. Lakad, lakad. Para samahan si Peter mangaral. Para suportahan si Peter. Alam niyo ba na nakaka-encourage kapag bilang pastor, leader natin, sinasamahan natin sila sa gawain. Amen? Amen? Huwag tayo mag-hesitate. Alright? Now, continue. Cornelius prepared himself, hindi lang yung sarili niya, yung mga kaibigan niya, yung mga relatives niya. Di ba? Si Peter, sinamahan ng ibang believer. Si Cornelius, naghanda ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga relatives.
Church, ito dapat yung kinaka-excite natin. Kung mayroong event sa tahanan, mayroon kang okasyon, mayroong celebration sa tahanan, mayroon kang na-achieve sa buhay, na-promote ka, nagka-bonus ka, ipunin mo yung mga kaibigan mo, relatives mo, at mag-invite ng mga ngaral. Amen? Huwag inuman ang ihanda. Minsan nagtataka ka, uni kaya ay magpapapre-request ka lang kapag ka mayroon ka ng karamdaman. Pero kapag ka nasa blessing, hindi ka nakakaalala magpa-Thanksgiving. Yeah? You see? So you have to invest. Okay. And on the following day, tinan niyo, they entered. Okay? So, isang araw na lakad. Kasi, the next day pa sila nakarating. Are you with me? Ito yung pang-apat na araw. Una, nagpakita ang angel kay Cornelius. Second day, naglakad sila, nakarating sila kay Peter. The next day, nag-start sila maglakad. The fourth day, nakarating sila. Oh. Mayroon ba silang ini-delay? Wala. Ito yung sinasabi ko, church, that there are times, pagdating sa gawain ng Panginoon, why do you need to jump and think and plan later? Alam nyo, I think last week or 2 weeks ago, meron akong kausap. Ha? Pero ito hindi sa ministry. No? Sa isang, hiningi lang opinion ko. Okay? So sabi ko, alam mo Brad, ang tagal na natin nag-uusap, I think pang second year na itong dinidiscuss natin. No? Alam mo, yung nangyayari sa'yo, with your too much analysis, it leads you to paralysis. Kakaisip ng kakaisip, bakit, what if, sana, paano pa? Tingnan mo, 2 years na, walang nangyari. Bakit? Kaka-analyze. Ang nangyari, na-paralyze ka tuloy. There are times that I think even our staff may not understand why I always jump into opportunity. I jump because opportunity sometimes knock only once. Pag pinalampas mo ang opportunity, it may not come again and knock for the second time. Where I am today, where God leads me today, is because I grab opportunity not to take advantage, opportunity to serve without thinking twice. Sometimes. Or maybe most of the time. Kasi kung sa ibang bagay nga, ang taas ng risk level natin, pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat mas risky tayo. Walang playing safe. Amen? Walang playing safe. If God gave you a vision like Peter, o pwedeng isipin ni Peter, bakit ako papatahan ni Cornelius? Malamang. Mamaya, papatayin ako niyan. Hindi mo naisip yun. Kasi nga, walang dealing ang Gentile sa Jew. Para ang isang hintil, na isang centurion, na isang powerful, isang tao na mayroong posisyon, makiusap sa isang Jew, tabu. Nakakahiya yun. At kung hindi man nakakahiya, meaning, baka isipin ni Peter, siguro may masamang balak to sa akin. Pwede niyang isipin ganun. He could think of his safety. Inisip ni Peter yung kanyang sarili. Sige, pupuntahan ko. Ang sitwasyon kasi noon, mga kapatid, ganito. Ang mga Roman soldiers, they can do whatever they want. Okay? Kasi ang mga Israelites, ang mga Jew, ay alipin, halos sakop nila eh. Kumbaga sakop ng empire nila eh. So para makiusap ka, maaaring mag-isip si Peter, mamaya along the way, papatahin ako namang ito. Anong nakita ni Peter? Hindi nakita ni Peter ang danger.
Hindi nakita ni Peter ang need. Hindi nakita ni Peter kung sinong sasama sa kanya. Hindi tinignan ni Peter kung saan siya titira. Hindi inisip ni Peter anong kakainin niya doon. Hindi inisip ni Peter kung sinong magsusupport sa kanya. Ang tinignan ni Peter, ang opportunity that there is this Cornelius, a centurion, an army, a captain of the band, who is calling for him to preach the gospel. Many times, we are paralyzed because of analyzing. Sinong sasama sa akin? Sinong susuporta sa akin? Anong gagamitin ko? Saan ako titira? Church. These people in the old days, hindi nila alam saan sila tutulog bukas. Hindi nila alam kung mayroong mag-cater sa kanila doon sa Caesarea. But because of the boldness of their faith, they don't hesitate. We need such a faith of the early Christian today in this generation. I think the greatest sin this generation can have is the comfort of life. Cornelius prepared himself. And so church, as a Christian, let us think and plan like Cornelius to prepare our family and friends kung mayroong mangangaral. Huwag lang natin iligtas yung sarili natin na kapag sa tuwing Bible study, tayo na lang. Hindi tayo nag-e-effort na mag-invite ng mga kaibigan, ka-office mate, classmates. Isasalba lang ba natin ang ating sarili pagdating sa gawain? And on the following day, when they entered Caesarea, Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped Peter. A powerful man, a rich man, fell down in the face or before Peter at his feet. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." I too am a man. So kung titingnan po natin mga kapatid yung ganap, yung willingness ni Cornelius, yung eagerness niya, pwede siyang pagtawanan ng mga kaibigan, pwede siyang pagtawanan ng kanyang mga family relatives. Cornelius, you are a soldier, you are a centurion. Bakit ka magpapatira pa sa isang taong Hudyo? Walang posisyon sa lipunan? Ba't kailangan mo magpatira pa sa isang halos masuportahan ng kanyang pangangailangan? But Cornelius understand it well. Something is missing. Bagamat siya ay napakamatagumpay na leader, something is missing. Bagamat nasa kanya ng lahat ng favor, something is missing. Church, you can have all the favor. You can have that position and promotion and everything. But I tell you, if you are not serving God at the height or at your potential, one day you realize something is missing. So kung titignan po natin, si Cornelius, naglaan ng oras, panahon, para i-gathered ang kanyang mga kaibigan. Unahin natin yung mga kaibigan natin, pamilya natin. If hanggang ngayon, 5 taon na, o 10 taon na kayo magkaibigan ng kaibigan mo, at hindi ka man lang nakashare ng gospel sa kanya, anong uri ng kaibigan ka? Sa family natin, naging successful ka na. Naging best ka. Pero kung hindi ka nag-e-effort para marating ng gospel ang iyong parents, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga relatives, what kind of Christians are you? Huh? Now let's try to look at Peter's conversion. Mga kapatid, hindi ito conversion na na-save si Peter. Ito yung conversion na naintindihan niya yung vision. Na-convert siya sa kanyang belief. Ano yung una niyang belief? Na ang maliligtas lang ay ang mga Jew. Ang mga dadalhin ng sa langit ay ang mga Jew. Ang may karapatan lang sa salita ng Panginoon ay ang mga Jew. That is his belief. And all other race are what? Unclean. Common.
Meaning, second class. Kami ang best. Kami lang, kami lang, kami lang. Nung nakarating si Peter sa tahanan ni Cornelius, tsaka niya naintindihan anong interpretation ng vision niya 2 days ago. Sabayan niyo ko, tingnan natin. And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. Habang kausap ni Peter si Cornelius at siya'y papasok sa loob ng tahanan, ito ang kanyang nakita. And he said to them, "You yourselves, know how unfaithful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation." Isang malaking kasalanan para sa Jew ang makikipisan, bumisita, makisama sa mga hindi Jew. Kasi they highly esteem themselves. Kahit na sila ay nasa ilalim na ng imperyo ng Roma, they highly esteem themselves. They are very proud of themselves. Kaya sabi niya, alam niyo kasalanan ito. This is very, very unlawful. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. Saan ito unang lumabas? 2 days ago. Nung nakita niya ang mga pagkain, ang mga hayop, ang mga dapat kainin dahil siya'y gutom. At sabi niya, Lord, those are unclean. Those are common animals. I should not touch it. Nung nakita ni Peter yung maraming tao, wow, ito yung mga unclean, common people that God want me to preach. You see? 2 days ago, ang concern ni Peter ay ang kanyang gutom physically. 2 days after, ang pinakita sa kanya ng Panginoon ay ang pagkain spiritually. Gutom ka sa preaching, gutom ka na mangaral ng salita ng Diyos, here comes the Gentiles. Ang dami nila. Kailangan nyo silang abutin. Church, maliit na ang ating lugar na ito para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. We should extend, we should exert more of our effort. Like Peter, almost one day walk. Para lang abutin ang mga sinasabi niya sa kanyang sarili, unclean. Yeah. Common. So minsan, alam nyo, nakakalungkot, kapag ka sa isang gathering, pinipili din natin yung mga Christian lang din ang kakausapin natin. Bakit hindi mo i-take advantage kung nasa gathering ka, hanapin mo yung mga unbeliever to share the word? Okay. So when I was sent for, I came without objection. You see, nung ipinadala ako, sabi ni Peter, I did not even object, Lord, sinong makakasama? Lord, ano yung logistics? Lord, saan ako titira doon? Wala akong kakilala sa Cesarea. Panginoon, sino yung connection ko doon? Lord, who will protect me? Lord, who will provide for my needs? Who will feed me? No. Anong ginawa ni Peter? He just go. Without any objection. Without any objection. I asked then, why you sent for me? Yun lang tanong niya. Ba't mo sila pinadala sa akin? And then, nung nalaman niya kung ano yung purpose na hinahanap sa ng tao, sumunod lang siya. Sumama siya. Why? There's an opportunity. Kaka-open natin ng Dasmariñas ministry natin. Nakita nyo last Sunday. Ba't tayo nagpadala ng pastor? Ba't kailangan natin gumastos? Because there's a call. Somebody is praying, Pastor, 5 years.
we've been praying for a pastor. 5 years, we are just ministering to these people. Pastor, 5 years. Kami-kami lang. 5 years kami lang magkasama nagtuturo. 5 years kami. You see, there's a call. Yung meeting natin nag-start last year, 2 years ago. Kalamba natin nag-start 2 years ago. Why? There are believers out there who is calling. Yung start tayong mag-help sa Thailand. Why? There's Thailand there who is calling. We help Carles. Why? There are people who is calling and willing to listen to the Word of God. So yun po yung senaryo, mga kapatid. Kung mayroong isa, kahit isa lang na willing. Si Cornelius nga lang yung willing. And yet, mga kapatid, hear me, come on. Doon nag-start ang movement. The first Gentile convert, Cornelius, nakarating sa atin. Pastor, isa lang naman ang atin dun eh. Pastor, dalawa lang sila, sayang pamasahe, sayang pagod ko, sayang yung pagmumotor, sayang yung pagbibiyahe ko. Cornelius, isa lang ang nagkaroon ng interest. Right? I like this song, the chorus. Sabi niya, wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. Do we have the kind of spirit like Peter? Lord, wherever You lead me, I'll go. From Joppa to Caesarea, I don't mind if maglalakad ako ng overnight. I don't mind kung mainit. For as long as You call me there, I'll be there. Eh? Now, tingnan natin yung preaching ni Peter. I think this is one of the most shortest message in the Bible. Eh? So Peter opened his mouth and said, truly, I understand that God shows no partiality. Doon niya palang naintindihan, sabi niya, wala ngang kinakabig ang Panginoon. Wala ngang pinipili ang Lord. He showed no partiality. Hindi lang ang mga Jew. Now I understand kahit sa mga Gentiles. But in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable. You see? Kaya mayroon tayong foreign missionary. Other regional missionary. Why? Kasi nga, ito yun sabi, every nation, anyone who fears God, and does what is right is acceptable before Him. As for the word that He sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ. He is Lord of all. So yan po. Sabi niya, you yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. Walang ibang sinasalita si Peter, kundi yung mga nakita niya eh. Napansin niyo? Wala siyang kinote na verse. Right? Pero sinasabi niya, alam niyo to, naging saksi kayo, nakita niyo, di ba? And then, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. And we are witnesses of all that He did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put Him to death by hanging Him on the tree. But God raised Him on the third day and made Him to appear, not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with Him after He rose from the dead. And He commanded us to preach. Yes, He allowed us to be a witness. He allowed us to see. Why? So that we can proclaim. Yun pala yung point mo, sabi niya. Kaya naging saksi kami nun eh. Para masabi namin. Kasi bakit? Wala pa naman kasing picture noon, wala pang video na pwedeng i-record. So ang mga witness noon, yung mga physical na nakakita, personal na nakasaksi.
Kaya sabi niya, kami yung mga personal na saksi. To Him all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Church, napaka-limited ng resources ni Peter. Pero what? He did all his best to preach at the house of Cornelius. At marami ang naligtas. Marami ang sumampalataya. Okay? Anong resources? Zero. Sa dami ba naman ang resources natin sa church? Sa tingin ko, wala na tayong dapat hanapin, kundi gumalaw, kumilos. Amen? Sa dami natin ng platform. Hindi na tayo dapat nagtutulog-tulugan. Share to every opportunity we have. 5 and last, more Gentiles believe. Nung sinasaysay ni Peter kung ano yung kanya nasaksihan, more Gentiles believe. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. You see? Minsan kasi akala natin, Pastor, hindi pa ako prepared, hindi ako aral, hindi ko pa natakil yan. Just share your personal testimony. Kaya nga, minsan sa tagal na ng preparation mo, na-paralyze ka na lang kaka-prepare, walang nangyari. Oh. I'm not discouraging you na hindi mag-prepare. Kinakailangan. Kaya lang minsan sa sobrang analyze, what if, walang nangyari. Hindi masasabi sa atin ng mga ngaral, whatever thy hand find it to do, come on, do it with all your what? Your might. Ano mang inihain sa iyo, anong ipinakita sa iyo, yan muna. Huwag yung what if hindi mag-work, what if hindi. Just try it. Amen? Okay. And the believers from among the circumcised who had come with Peter, meaning, ito yung galing sa Joppa. Ito yung mga Jew. Okay? Yan kasi yung batayan noon eh. Pag Jew ka, circumcised ka. Pagka hindi ka circumcised, Gentile ka. Okay? So those believers, those Jew na kasama ni Peter were amazed. Kasi yung mga believer na, sila mismo namangha. Why? Because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. Kasi sa may Acts chapter 1, sino lang yung nakakaroon ng pagsasalita sa iba't ibang wika? Yung mga Jew. Pero ngayon, naging saksi, even yung mga Jew, nakita nila, ay, ang mga Gentile pala, kaya rin nilang mag-speak in tongues, mag-speak in different language. Why? Because the Holy Spirit is poured out to them. Kaya ngayon, naintindihan ni Peter ng lubusan that those unclean animals, that those common animals are the Gentiles that need to be reached. At sabi ng Panginoon, now, they that are clean are not unclean anymore. Kaya pasalamat tayo, mga kapatid, kay Cornelius. Nanggaling sa vision ni Cornelius. Dahil napaka-deboto niya, napaka-prayerful niya, tiningnan, nakita ng Lord. Sabi ng angel, nakarating sa pansin ng Panginoon ang iyong pagkadeboto, nakarating sa pansin ng Lord ang iyong pagka-generous, nakarating sa pansin ng Panginoon ang iyong pagiging tapat. Imagine nyo, because of Cornelius, kung titingnan natin, the gospel has come to us. Are you with me? Amen? So, be a Cornelius in your family. Be a Cornelius. For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water from baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? Amazed si Peter sa nangyari. Nakita niya, wow, the Holy Spirit is working. Hey, church, sabi niya, believers, fellow Christians, ano ang pwedeng hahadlang na sila hindi mabautismuhan? Mga hindi sila nag-antay ng 3 months bago magpabaptize.
Hindi sila nag-anda ng 1 year. Hindi nila tinapos yung 25 lesson bago magpabaptize. Masyadong naging legalistic yung mga churches. Masyadong nagiging, dahil sa kung ano-anong mga guidelines. You see, itong mga tao, right there and then, they were baptized. And He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Him to remain for some days. Wow. Isn't it amazing? Kung magsosoul winning tayo every day at mayroong masisave at sasabihin yung pastor gusto niya na magpabaptize, huwag na nating antayin sa Sunday. Hanap tayo ng tubig at i-baptize. Lalo yung mga mahihilig mag-outing sa beach. Nagra-ride sa beach. Mag-rides kayo tapos i-soul win nyo doon sa beach. Pag sinabing, here comes the water, what doth it hinder me to be baptized? I-baptize nyo. Oh. Kasi, itong pangyayari nito is the fruit of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 2, the same. They that gladly receive His word were what? Were what? Baptized. You see? Just because the church has the guidelines, just because the church has limited water, just because the church don't have enough baptismal area, ay magantay tayo ng 1 year, 2 years para magbaptize. We should go back to the New Testament. Things to learn, the key learning points today. We can learn from Acts chapter 10 that there is one is God's inclusivity. What does it mean? Kasi hindi lang Jew. Hindi lang yung Christian na. Kailangan natin mag-reach out. Kailangan natin mag-extend. And we can also learn that, there is the importance of divine guidance. Hindi lang yung dahil sinabi ni o in-advise sa'yo ni kung sino man. Divine guidance. You see, sinong kausap ni Cornelius? Angel. Sinong kausap ni Peter? Angel. In fact, it's a voice from heaven, whether it's God or angel. So there is a divine guidance. Kaya kung gagawa ka ng desisyon sa buhay, make sure that there is a divine guidance. So, Pastor, wala akong narinig na boses hindi ka nakinig doon sa mga advisor. God can use people. Huwag mo antayin na gagamit din ng Panginoon ng angel para gisingin ka. Baka hindi mo matake. God uses people to guide us. His Word, basahin mo. So we'll find guidance. And we can also learn the faith and obedience. To me, I admire the faith of Cornelius. Why? Hindi pa niya naranasan, nakita ang amazing works ng Panginoon sa buhay niya. Pero, sumunod siya, inutusan niya yung tao niya, at pinahanap si Peter. Sino si Peter? Hindi niya nga alam. Di ba? Kasi the faith. Ano ba ang faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan ang pananampalataya, yung naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. That is faith. And without faith, we cannot please God. Okay? So number 4, we can learn the power of the Holy Spirit. It is the Spirit that leads Peter. It is the Spirit that empowers Peter. It is the Holy Spirit that works in the salvation of the Gentiles. Church, ang pag-share ng gospel, trabaho mo. Anong trabaho ni Peter? Nag-preach lang siya Sino nangusap dun sa mga Gentile? Yung Holy Spirit.
So tayo, ang role natin is to preach. Whatever opportunity, preach. If you are invited, just preach, share. Hayaan mo na yung trabaho ng Holy Spirit ang mag-convict at mag-save. At kung nag-profess na sila na tumanggap sila at nais nila magpabaptize, baptize them. Let us baptize them. That is what happened in Acts chapter 10. Lastly, the power of personal testimony. Nakita niyo po, ano ang reference ni Peter sa preaching niya? We are a witness. I am a witness. Di ba? Yung sarili niyang nakita, napakinggan, nasaksihan, di ba? He just used his personal testimony. Kung gusto mo mag-share ng gospel, make sure that your testimony is powerful. Believe that your testimony is powerful. Katulad nung kay Cornelius, di ba? Nakita ng kanyang mga tauhan gaano siya kadeboto sa Panginoon, sa kanyang ginagawa, sa kanyang prayer time. So today, with these learning points, I hope as salvation made simple. Nakita niyo sa process, hindi mahirap May gustong makapagpakinig ng salita ng Diyos. May willing na pumunta, ipinreach yung gospel, nakinig sila, na save, na baptize. Simple. Don't make it too complicated. Alam nyo, sino nagpapa-complicated sa gawain ng Panginoon? Tayo. Napakasimple lang sana. There should be faith and obedience. There should be what? A divine guidance. And think about God as He opened this opportunity. There is no such inclusivity. No. It's for everyone. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever. So meaning, para sa lahat. No inclusivity. So, mong isipin na yung kapitbahay mo na ang hirap-hirap masave, ayaw makinig ng gospel, hindi maliligtas kung makapagpakinig ng gospel. So, the only way na sila ay makilala sa Panginoon is when you preach the gospel. Share the gospel. Let's be Cornelius. Amen? Willing to invite your friends and relatives at willing ipagamit ang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you sa umagang ito. Thank you for you have made salvation